Magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po and happy Monday to you all. So, pag-uusapan po natin ngayon yung about sa federalismo. Paano magagawa ng pamahalaan natin na maging federal. Meron kasing disadvantage for federal government in our country. Katulad ng sa United States of America na kung saan ang kanilang bansa talaga ay federal. Sa bansang Amerika, kung ipagko-compare natin dito sa bansa natin, ang bansa kasi natin hindi siya malaki. This is a small country. Paano natin siya magagawang federal government? Anong magiging disadvantage nito? Or estado, anong magiging kalagayan ng bawat rehiyon, bawat lugar na nasasakupan ng bawat estado. So katulad sa Cebu at sa Davao, kailangan nila ng federal government. Pag naging federal tayo dito sa Maynila at buong Pilipinas ay maging federal, the 18 regions pwede sila gumawa ng pagbabago sa konstitusyon. Kailangan baguhin ng ating saligang batas, yung tinatawag na charter change, kumbaga in short chacha, para mas mabilis chacha o charter change, pagbabago ng batas, baguhin ng batas, tanggalin natin yung 87 constitution. Well, kasi mahirap pag binago naman natin yung ating saligang batas, yung constitution natin, palagay ko magkakaroon ito ng effect sa taong bayan, pati sa pamahalaan. So mag-aaway-aaway yung ibang partido. Bakit ginawa ng kabilang partido na maging federal yung gobyerno, yung pamahalaan? Yung lahat ng miyembro ng Kongreso at mga botante sa isang plebisito, yun ang pwedeng maging majority leader. Yun ang magbabago ng konstitusyon natin. Meron naman ang kapangyarihan, yung tinatawag natin na the 3E government: executive branch, legislature, at saka yung judiciary. So sa 18 regions na yon, kailangan meron silang isang senador. Kumbaga, yung isang senador na yun ang magiging tatay nila. Kumbaga, na aayusin, we can handle the problem, any problem, other issue. Kailangan din nila ng sarili nilang very source. Halimbawa, meron isang project na malaki o meron silang gustong gawin na hindi mabigay ng national, na kaya namang gawin ng kanilang rehiyon. Ang paglikha naman ng mga bagong rehiyon, ang mga rehiyon kasi, alam ko, gaya ng sabi ko kanina, maliit lang na bansa tayo. Kung magiging federal tayo, ang gusto kasi ni dating Senador Robin Padilla, maging federalism yung bansa natin, yung ating pamahalaan mismo, na kung saan sa 18 regions pwede silang mag-amend ng mga kanya-kanya nilang batas. Kumbaga sa United States of America, yung Democrat and Republican, pag may pinasa yung Democrat, hindi pwedeng tumutol yung Republican Party. So, yun ang point. Paglikha ng mga bagong rehiyon, ang mga rehiyon ay maaaring magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa ilalim ng federalismo. Ito ay nangangahulugan ang mga rehiyon ay magkakaroon ng karapatan na magpasa ng kanilang sariling mga batas at mga kolekta ng kanilang mga sariling buwis. Pwede silang mangolekta din ng sarili nilang buwis. Kaya lang may disadvantage ito kung gagawin talaga ng pamahalaan natin na maging federal.
So, I look forward na pwedeng mangyari ito as soon as possible. Kaya lang, meron tayo sa LGU na tumututol. Meron sa mga ibang opisyal ng pamahalaan, ayaw na ayaw nila na pag-uusapan yung federal. Kaya malabong maging federal yung pamahalaan ng bansa natin. Sa usaping buwis naman, pwede silang magpasa ng kani-kanilang mga batas upang magkaroon sila ng tamang pagbabayad ng buwis ng mga magpapasok ng kanilang mga business, any product. Ang kagandahan lang dito, pag nakadepende yung, may dalawang disadvantage ito good tax and bad tax. Ngayon yung sinasabi ko, yung dalawang point na sinasabi ko, yung sa good and bad tax, o yung sa magandang pagbabayad ng buwis, merong mga maayos magbayad ng mga tax o mga buwis na pinapasok. Kasi yung ibang negosyante, barubal. Pasensya na sa ibang negosyante kung kayo matatamaan. Meron kasing ibang mga negosyante na barubal na hindi marunong magbayad ng tamang buwis. So, hindi sila basta-basta makakapagpasok ng mga kahit anong klaseng produkto na hindi standard doon sa batas na pinasa ng ng isang estado, ng lugar na yun, ng isang rehiyon na yun. Pagbabahagi ng kapangyarihan, ang mga pambansang pamahalaan at ang mga rehiyon ay magbabahagi ng kapangyarihan sa ilalim ng federalismo. Ang pambansang pamahalaan ay magkakaroon ng kapangyarihan o sarili niyang kapangyarihan sa mga usaping pambansa, habang ang mga rehiyon ay magkakaroon naman ng kapangyarihan sa usaping panlalawigan. So yung mga maliliit na rehiyon naman, alam ko merong mga maliliit kasi archipelagic country kasi tayo na like yung Palawan, pwede silang mag-amend ng batas na makakatulong sa taong bayan. Halimbawa, yung Valenzuela at saka magbibigay lang ako example. Yung Valenzuela, maliit ang kanyang, halimbawa, yung Valenzuela, maliit yung pondo, pwede silang magpasa ng magandang batas na pag-aaralan nila sa mas madaling. Mahirap magpasa kasi ng batas, sa totoo lang. Hindi basta-basta siya, like gaya nga ng sabi ko kanina, pag pinag-uusapan kasi sa plenaryo, yung federal, maraming mga mambabatas na ayaw na pag-uusapan yung federalismo. Siguro ayaw talaga nila maging federal yung pamahalaan, or sadyang gusto nila maging unilateral, unicameral, yung tinatawag ni Senador Robin Padilla. Mas malapit na pamamahala. Well, kung maganda naman yung performance ng bawat estado, ay talagang magiging maganda at epektibo yung mga kanilang mga pinasang batas at yung mga kanilang mga proyekto na gusto nilang gawin, eh talagang magiging maganda ang resulta nito pag ito'y naipasa. Eh kung ipapasa ngayon, alam ko tumatakbo ulit si Robin Padilla as the Senate of the Philippines. So gusto niya talagang baguhin yung batas, gusto niya maging federal yung gobyerno. So gaya din ang sabi ni Senador Robin Padilla, na pag dinala mo sa floor, sa plenaryo, yung federal, pag pinag-usapan sa plenaryo yung federal, ayaw na ayaw. Kasi paano nga naman sila maintindihan ng mga Pilipino? Puro nga naman sila English, nasa sarili naman silang bansa. Mas malaking kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan.
So, yung local government naman, pwede siyang, yung local government kasi, yung ating local government unit, yan yung nagdadala ng lahat ng klase ng problema na mahirap i-handle pag halimbawa ikaw ay mayor ng isang syudad, na malaking syudad o kaya malaking o kaya governor ka, mayor ka, mahirap i-handle yun ng basta-basta. Hindi siya madali, mahirap siyang trabahuin. Sa pagkolekta naman ng buwis, kailangan nagbabayad ng tamang buwis ang mga negosyante katulad ng mga rice importers, lahat ng nag-i-import at saka lahat ng nagpapasok ng iba't ibang klase ng business sa bansa natin. Kailangan nagbabayad sila ng tamang buwis upang maganda ang kanilang performance, at lalo na yung mga private and public businessmen and businesswoman. So, I suggest to all senator na tumatakbo ngayon sa midterm elections 2025, please pass the law of the federal government of our country. So, mahirap. Kaya, matagal ko na kasi itong tinapik itong federal. Binalikan ko lang ngayon kasi maraming nagtatanong kung paano ba maging federal yung gobyerno. Mahirap. Kasi pag dinala mo sa floor yan, halimbawa, dinala mo sa kongreso yan, hindi yan i-accept ng floor tatanggihan ng mga senador yan. Meron dyan sa mga congressman, mangilan-ngilan. Kaya lang sa senado talagang tatanggihan niya ng siyempre ikaw lang mag-isa, tapos 23 senador yung kalaban mo para lang mapasa mo yung batas na maging federal yung gobyerno. Malaki talagang disadvantage yan. So, ayun lang po mga minamahal kong kabayan. Maraming salamat.